Malapit na ngang matapos yung ginagawa nga nila Kuya Richard nga ng kulungan nga ng baboy at etong at nagtanim nga rin sila dito ng mais. Abay, good mood yata etong si Kanoli mga mare, may nalalaman pang posing nga dyan. Kompleto nga silang umalis dyan mga mare, kasama na nga rin si Eric. Syempre hindi din talaga mabubuo ang umaga nila kung hindi nga sila naglulugaw nga dito sa nilulugawan nila. At eto nga mga mare, ang sitwasyon nga dito kapag nga maulan talagang maputik. Nagdala na nga rin sila ng tubig mga mare para may magamit nga sila. At syempre jug na nga rin para kapag bibili nga sila ng yelo ay meron silang paglalagyan. Pagkarating nga nila mga mare, etong si Kuya Richard dumiretso nga dito sa tanim nga ng patola. Maliit nga lang din ang puno nga nito pero marami na nga rin tayo dyang nakuha. Pagkatapos naman, eto nga si Kuya Noli nag-asikaso na nga rin ng mga itik nga niya at naglagay na rin ng pagkain. Bale, hindi na rin tayo dito makakapagtanim pa nga ng ibang gulay kaya magtatanim na nga lang sila ng mais. Yun nga lang, hindi ko alam kung panahon nga ng mais ngayon mga mare. Kaya antayin na nga lang natin pare-pareho kung talagang tutubo nga ito. Marami nga rin nagsasuggest dapat nga daw magtanim tayo ng avocado, mangga. Balak nga rin namin yun mga mare pero naghahanap pa rin talaga kami ng mabibilihan. Yung grafted na nga sana para nga mabilis nga lang mamunga. O siya, tingnan nyo naman yung malunggay natin dito mga mare. Napakaganda at ang tataas. Bale kasi kaya sila pumunta dito mga mare para matapos na nga rin itong ginagawa nga nilang kulungan. Ilang araw din kasi itong natenga at napunta nga tayo dun sa kabila dahil nga nagpintura muna nga sila para nga may araw pa. Kaya naman ngayong araw nila na pagdesisyonan nga mga maring ilagay ito. Tinambakan pala nilang lupa kasi nga mga mare kailangan yun para nga makapagsemento at mas mataas nga yun dahil nga baka pag bumaha maabot. Nabasa ko nga kagabi nahanap nyo nga si Kuya Richard. Siguro akala nyo umalis nga mga mare, andito nga lang sila sa kabila, hindi lang talaga nabidyohan. Nung patag na nga mga mare, naglagay na nga rin si Kuya Richard ng tansi para nga syempre pantay, mahirap naman kung hindi pantay. Pagkatapos naman nga nun, eto nga si Kuya Noli nag-asikaso na nga rin ng pagluluto niya. Marami nga nagtataka kung paano nga magluto etong si Kuya Noli. Tingin ko naman nga mga mare, bawat isa nga sa atin ay meron tayong nakasanayan ng pagluluto. Kung si Kuya Noli ay yung nakasanayan niya mga mare, hayaan na nga lang natin. Ang mahalaga naman naluluto at masarap. Marami kasing nakakapansin kapag nga daw nagluluto si Kuya Noli, hindi nga daw ginigisa, sabay-sabay na nga daw. Naku mga mare, ganyan din si Ran. Wala na masyadong gisa-gisa, ang ginagawa nga ni Ran, pinagsasama-sama niya na kasi pare-pares naman kukulo din kaysa antayin pa nga daw kumulo. Para isang kuluan na nga lang, para hindi rin nga sayang sa apoy kaysa nga antayin mga mareng lumambot yung manok tapos na kam ilalagay itong papaya. Napakatagal nga mga mare antayin nga lumambot nga yung papaya. Tingnan yung mga mare style nga ni Kuya Noli, o diba pagkatapos nga maluto nung manok at papaya ay sabay lang. Kaya ganyan ang teknik nga nitong si Kuya Noli. Tingnan yung mga mare, malambot nga agad, sabay na sabay o kaya makakain agad. Siguro ayun ang iniisip nga ni Kuya Noli at ayun ang nakasanayan niya nga sa Bicol. Dito kasi sa atin, di ba mga mare, sa nakasanayan natin sa Katagalugan. Magigisa ka muna nga ng bawang, luya, sibuyas, saka nga mga mare medyo papatoastedin mo muna. Pagkatapos nun, maglalagay ka nga ng tubig, pakukuluan, saka mo ilalagay yung papaya. Ayun nga yung nakasanayan natin kaya nagugulat kayo kay Kuya Noli. Pero siya, ganun talaga mga mare. Pagkatapos nga nila mamahinga at eto't pinagpatuloy na nga rin nila ang paggawa nga dito mga mare ng kulungan. Galing nga lang nakapag-flooring na nga sila mga mare kaya malapit-lapit na nga ito at bubong naman ang sunod. Ano kaya ang magandang bubong nga dito mga mare, tingin nyo? Yung baboy naman nga natin mga mare, hindi naman ganun kadami. Isang pares nga lang tapos pararamihin sa ka na nga lang gagawa kapag marami na talaga. Para nga kapag may okasyon, hindi na natin kailangan pang bumili. Makatikim man lang nga ng alaga natin mga mare. O siya, ito nga si Kuya Noli tumutulong na nga rin dito at may paganyan-ganyan pa nga. Kung mapapansin nyo nga mga mare, ang bahay dito hindi nga dikit-dikit hiwa-hiwalay. Marami pa rin talaga dito ang bakanteng lupa. Sa pagkakaalam ko, maraming nakabili niyan pero ayan, hinahayaan nga lang muna dyan mga mare. Siguro investment, ganun. Nung unang naranasan nga namin binahatoy, gusto na talaga naming ibenta o kung mabibili man to. Naisip nga namin sila nga nakakapagpabahay nga dito kahit nga binabaha. Ewan ko, bahabulin tayo ng mga pusa at etong at may pusa na naman nga dito sa atin. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.